Magandang gabi sa inyong lahat. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, may low pressure area o LPA na binabantayan sa silangan ng Northern Luzon habang patuloy namang pinalalakas ng southwest monsoon ang pag-ulan sa Luzon at Visayas. Bandang 3 o'clock PM ngayong araw, ang LPA ay tinatayang nasa 1,160 kilometers east of Northern Luzon. Malayo pa ito sa kalupaan. Pero mahalaga na itong bantayan dahil nasa silangan ito ng bansa at maaari itong makaapekto sa daloy ng panahon habang gumagalaw sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa heavy rainfall outlook mula today hanggang tomorrow afternoon, August 18, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito ay mataas na rainfall range at maaaring magdulot ng malalaking epekto sa ilang lugar. Sa parehong period, mula today hanggang tomorrow afternoon, August 18, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, posible ang moderate to heavy rains na maaaring magdulot ng localized flooding lalo na kapag ang buhos ay tatagal o paulit-ulit sa loob ng araw. Sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite at Rizal, mas mabilis mararamdaman ang epekto sa mga kalsadang mababa at lugar na mahina ang drainage. Pagdating ng tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, August 19, mananatili ang mataas na banta ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mimaropa. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapansin-pansin na ilang lugar ang paulit-ulit na kasama sa mataas na rainfall outlook kaya ang epekto ng ulan ay maaaring maipon. Kapag sunod-sunod ang araw ng pag-ulan, mas mabilis nang lumalambot ang lupa sa matataas na lugar at mas mabilis nang tumataas ang tubig sa mga ilog at drainage. Sa parehong period, mula tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, August 19, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Antique. Sa Tarlac, Pampanga at Bulacan, ang ulan ay maaring magdulot ng water buildup sa mga kapatagan, kalsada at komunidad na malapit sa mga daluyan. Sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha kapag ang buhos ay sasabay sa mabagal na drainage o sa oras na mabigat ang daloy ng tao at sasakyan. August 20, magpapatuloy pa rin ang banta ng mabigat na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan. Ang mga lugar na ito ay paulit-ulit na lumalabas sa rainfall outlook kaya mas mataas ang pangangailangan ng pagbabantay sa accumulated rainfall. Sa Zambales at Bataan, kapag bumuhos ng malakas sa kabundukan, maaaring mabilis bumaba ang tubig sa mga ilog at sapa papunta sa mababang lugar. Sa Occidental Mindoro, ang tuloy-tuloy o pabalik-balik na ulan ay maaaring makaapekto sa mga komunidad na malapit sa ilog, mga kalsadang mababa, at mga lugar na madaling maipunan ng tubig. Sa parehong period hanggang Thursday noon, August 20, inaasahan ng 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, at Batangas. Ibig sabihin, kahit sa mga lugar na bababa sa 50 to 100 millimeters ang rainfall range, nananatili pa rin ang posibilidad ng moderate to heavy rains. Sa Benguet, La Union, Pangasinan at Ilocos Sur, karagdagang ulan ito matapos ang mga naunang buhos, kaya mas dapat bantayan ang lupa at mga daluyan ng tubig. Sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, posibleng magkaroon ng pabalik-balik na pag-ulan na makaapekto sa biyahe at mabababang komunidad. Mahalagang tandaan na maaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling lumakas ang buhos sa mga matataas na bahagi. Kaya sa Benguet, Zambales, Bataan, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan at iba pang lugar na may bundok o matarik na terrain, pwedeng mas malaki ang epekto
kaysa sa nakikitang pangkalahatang rainfall range. Para sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi nangangahulugan na mahina lamang ang ulan. Ito ay maaaring pabalik-balik sa loob ng araw, may mga sandaling titila o hihina, pero pwede ring bumalik at lumakas kapag may panibagong rain band na dumaan. Sa mga lugar na ito, may posibilidad ng flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, mabababang kalsada at mga komunidad na madalas makaranas ng pagbaha. Sa Zambales at Bataan, mas mataas ang concern sa mga lugar na nasa paanan ng kabundukan at malapit sa daluyan ng tubig. Sa Zambales, paulit-ulit itong kasama sa rainfall outlook mula today hanggang Wednesday afternoon, kaya mas mahalaga ang pagbabantay sa accumulated rainfall. Kapag ang ulan ay hindi man sobrang lakas sa bawat oras, pero bumabalik ng ilang ulit, naiipon pa rin ang epekto nito sa lupa, mga daluyan at mabababang komunidad. Sa Bataan, kasama rin ito sa rainfall outlook mula tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, kaya maaaring maging mas sensitibo ang ilang lugar kapag nagpatuloy ang buhos. Ang mga rutang malapit sa slope, mga baybaying bayan, at mga barangay na malapit sa ilog ay dapat bantayan kapag lumakas ang ulan sa loob ng ilang oras. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Occidental Mindoro, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, magiging maulap ang kalangitan sa mga lugar na ito at may posibilidad ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng araw. Hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may thunderstorm o rain band na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mabababang lugar at landslides sa mga matataas o matatarik na bahagi. Sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang Benguet, mas dapat tutukan ang landslide risk. Kapag ang ulan mula sa southwest monsoon ay tumama sa matataas na bahagi, mas mabilis lumalambot ang lupa, lalo na sa mga slope na dati nang basa. Sa Benguet, kasama ito sa rainfall outlook mula today hanggang Wednesday afternoon sa ilang period, kaya hindi dapat balewalain ang paulit-ulit na pag-ulan. Sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya, maaaring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa mga lugar na ito, posibleng mabilis magbago ang panahon mula sa makulimlim patungo sa malakas na buhos, lalo na kung may aktibong ulap na dinala ng monsoon flow. Sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdulot ng water buildup sa mga kapatagan at mabababang lugar. Sa Tarlac at Pampanga, kasama sila sa rainfall outlook sa Tuesday afternoon hanggang Wednesday afternoon, kaya kailangang bantayan ang mga kalsadang mababa, mga lugar na malapit sa ilog, at mga komunidad na madaling bahain. Sa Nueva Ecija at Bulacan, kahit hindi sa lahat ng period ay kasama sa rainfall outlook, maaari pa ring magkaroon ng moderate to at times heavy rains kapag may thunderstorm na tumama. Sa ganitong setup, ang ulan ay maaaring hindi pantay-pantay, pero ang epekto nito ay maaaring mabilis kapag tumagal ang buhos sa isang lugar. Para naman sa Visayas at rest of Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga may scattered rains or occasional rains, pero nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaang buhos. Sa Visayas, mas kapansin-pansin ang epekto sa western section, lalo na sa Antique, na kasama sa rainfall outlook sa Tuesday hanggang Wednesday period. Sa ibang bahagi ng Visayas, maaaring may mga lugar na bahagyang maaliwalas, pero pwedeng biglang kumulimlim at umulan kapag may thunderstorm na nabuo. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Sa rest of Luzon, ang isolated rain showers or thunderstorms ay maaaring mangyari sa iba't ibang oras ng araw.
May mga lugar na hindi makakaranas ng matagal na ulan, pero may ilang bayan o lungsod na pwedeng tamaan ng biglaang malakas na buhos. Kapag may kulog, kidlat, at bugso ng hangin, maaring mabilis lumala ang kondisyon sa isang lugar kahit panandalian lamang. Sa mga mabababang kalsada, lugar na malapit sa ilog, at mga komunidad na nasa slope areas, ang severe thunderstorm ay maaari pa ring magdulot ng flash floods or landslides. Kaya kahit isolated ang ulan sa ilang bahagi, mahalaga pa ring bantayan ang biglaang pagbabago ng kalangitan. Sa Mindanao, ang magiging lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng pag-ulan dito, kundi ang lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag uminit ang paligid at naging unstable ang atmosphere, pwedeng mabilis kumapalang ulap at magdala ng biglaang ulan. Pagdating naman sa wind and coastal water conditions, sa northern at western section ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at iba pang western coastal areas ng Luzon. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm, at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, inaasahan ng light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero may posibilidad pa rin ng panandaliang paglakas ng hangin kapag may thunderstorm sa paligid. Kapag may makapal na ulap sa dagat, may kulog, kidlat, at biglang pagdilim ng paligid, maaaring pansamantalang tumaas ang alon kahit nasa slight to moderate ang general forecast. Kaya sa mga coastal communities at biyaheng pandagat, mahalaga pa ring obserbahan ang aktual na kondisyon ng panahon. Ngayon naman, tingnan natin ang posibleng galaw ng mga weather system sa mga susunod na araw. Batay sa ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay patuloy na mabubuo at lalapit ang isang low-pressure area sa silangan ng bansa. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression, tatawagin itong Bagyong Neneng. Ang sistemang ito ay nakikitang kikilos pakanluran sa may hilagang bahagi ng bansa at may posibilidad na tumawid sa extreme northern Luzon by next week. Dahil dito, mas mahalagang bantayan ang magiging galaw nito, lalo na para sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte at iba pang lugar sa dulong hilaga. Sa paglapit ng posibleng Bagyong Neneng, inaasahang muling lalakas ang southwest monsoon. Kapag may tropical system na gumagalaw, malapit sa hilagang bahagi ng bansa, mas lumalakas ang paghila ng hangin mula sa timog kanluran. Ang epekto nito ay maaring maramdaman hindi lamang sa mismong dadaanan ng system, kundi pati sa western section ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at bahagi ng Western Visayas. Kaya kahit ang posibleng track ng system ay nasa extreme northern Luzon, maaaring lumawak ang pag-ulan sa ibang lugar dahil sa mas aktibong monsoon flow. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bantayan hindi lang ang track, kundi pati ang magiging epekto nito sa southwest monsoon. Halos kasabay ng posibleng system sa silangan, may isa pang sistema na maaaring mabuo sa kanluran at inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikitang maglalandfall ang dalawang sistemang ito, pero ang mas malaking epekto nila ay nasa pagpapalakas ng kasalukuyang southwest monsoon na umiiral sa bansa. Kapag may system sa silangan at may system din sa kanluran, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Pwedeng mas maraming moisture ang mahila papasok sa bansa, dahilan para manatili o lumakas ang mga pag-ulan sa mga lugar na apektado ng monsoon flow. Dahil dito, maaaring manatili pa at lumakas ang pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw. Ang pinalakas na southwest monsoon ay maaaring magdala ng mas pabalik-balik na ulan,
thunderstorms, mas makapal na ulap, at posibleng mas maraming lugar na makaranas ng moderate to heavy rains. Sa mga lugar na paulit-ulit nakasama sa rainfall outlook gaya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas at Antique, mas dapat bantayan ang epekto ng accumulated rainfall. Kapag ang ulan ay bumabalik sa loob ng ilang araw, mas mataas ang banta ng pagbaha at landslides kahit hindi pinakamalakas ang buhos sa bawat oras. Hindi pa rito nagtatapos ang pagbabantay dahil may kasunod pang third system sa malayong silangan. Ibig sabihin, sunod-sunod ang posibleng pagbuo ng mga system sa paligid ng bansa. May low pressure area sa silangan na maaaring maging bagyong Neneng, may posibleng system sa kanluran na kikilos pahilagang kanluran, at may panibagong system sa malayong silangan. Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring manatiling aktibo ang southwest monsoon sa loob ng mga susunod na araw. Hindi ibig sabihin na pare-pareho ang lakas ng ulan araw-araw, pero may posibilidad na may mga panahong hihina ang buhos at pagkatapos ay muling lalakas kapag may panibagong system na makaapekto sa daloy ng hangin. Kaya sa kasalukuyang pananaw, ang weather pattern ay nananatiling aktibo. May kasalukuyang ulan mula sa southwest monsoon, may rainfall outlook ngayong araw para sa La Union, Pangasinan at Zambales. May panibagong rainfall outlook bukas para sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At may mas malawak na listahan sa Tuesday, August 18 hanggang Wednesday, August 19. Kasabay nito, may mga system sa silangan at kanluran na posibleng magpalakas pa sa monsoon flow. Ibig sabihin, ang susunod na mga araw ay mahalaga sa pagbabantay sa ulan, hangin at kondisyon ng dagat sa bansa.